Yo, what's up? Good morning, mga ma'am, mga sir. No? Kumusta kayo dyan? So, ngayong araw na to ay pag-usapan natin ang tungkol sa pasahod, salary, sahod ng junior hairstylist. Yan. At kung baguhan kang salon owner o kakastart mo pa lang at wala ka ding idea paano magpasahod ng mga tauhan mo, panoorin mo at tapusin mo ang video na to at sigurado akong marami kang matututunan dito. At ako nga pala si Jeff Cinco, isang salon owner, isang entrepreneur at nagtuturo ako sa mga baguhang salon owner paano magpatakbo ng kanilang salon business. At dito nga sa natin ngayon, no, may katanungan, no, sa grupo natin, may grupo tayo na ang tawag ay Salon Business Owners PH, no. May nagtanong doon tungkol sa pasahod sa hairstylist. Kung magkano nga daw ang dapat pasahod sa kanila. So, kwento ko na lang sa inyo yung aking mga experience, no, sa pagpapatakbo ng salon business. Dati-rati, di ko alam kung ano ang dapat talaga niyan. Pero kung nung nag-start kami, is nagsimula kami ng monthly. Monthly, fixed monthly. No? Fixed monthly. Meron kasing mga iba't ibang pasahod yan. Merong, yung katulad sa first namin ginawa, yung bago pa kami, nag-monthly kami. Yung pangalawa naman, gawin mong minimum na sobrang sakit sa bulsa. At ang pangatlo naman is commission based. So, nung nag-start pa kami, malamang hindi namin kaya magbayad ng minimum. Taas kayo ng minimum. Tapos, iba naman kasi ang trabaho ng junior hairstylist sa mga hairstylist. Magkaibang posisyon yan sila. Ngayon, ang ginawa namin dyan is nag-start kami yung mga training, no? Yung mga trainee, sinasabi trainee. No? Wala pala kaming junior hairstylist, mga ma'am, no? Ang meron kami is hairstylist at salon assistant. Yung dalawa lang na yan na posisyon sa ngayon, sa sitwasyon namin. So, etong dalawa dito sa amin sa ngayon ngayong na to, oras na to, ngayong araw na to, kami ay commission based. Dati, nag-start kami ng monthly. So, ano pa lang yon, yung salon namin noon ay meron kaming isang salon assistant at isang hairstylist. So, kaka-start pa lang, kakasimula pa lang. Yun yung ginawa naming pasahod kasi hindi pa naman kami makapagpasahod ng mas malaki, no? Ang problema namin doon, kung gagawin naming minimum agad, nag-start pa lang yung staff, no? Nagsisimula pa lang, wala pa yung mga idea, wala pa yung alam mga gagawin. So ngayon, nag-start kami ng fix yata namin dati, hindi ko na maalala kasi mga 5 years ago na. So, fix yung pinapasahod namin. Pero ngayon, naging commission-based na kami. So, lipat na tayo sa commission-based. Ito yung pinaglalaban ko. Kinig kayo. Bakit gusto ko maging commission-based? Dito kasi sa commission-based, yung dalawang parte na yan, hairstylist man o salon assistant, wala kasi kaming junior hairstylist, yung dalawang parte na yan is nagtutulungan yan, no? Nagtutulungan. Yung owner, tumatrabaho ng marketing, kasi kadalasan naman yung ginagawa natin is Facebook ads. Yung stylist naman, tsaka salon assistant, nagtatrabaho ng malupit yan. Bakit? Kasi kung hindi yan sila magtatrabaho ng maganda, yung customer hindi babalik. So, sayang lang yung ginawa natin sa marketing bilang owner. Ang problema kasi, kung baguhan ka pa, tapos, yung pasahod mo sa junior hairstylist mo at sa mga hairstylist mo ay
fixed or monthly or minimum wage. Tapos marami pang mga benefits yan. Siyempre, hindi mo ka naman pwedeng walang benefits. Pinaka-problema kung wala ka pang sistema. Kung wala ka pang sistema, kung wala ka pang operation manual o parang mga ganon. Wala ka pang ganon, di ba? So, walang gagawin yung staff mo tapos papasahurin mo siya. Di ba? Nakisaklap nun. At ang malala pa dyan, kung hindi ka mo kayang mag-utos at kung wala kang idea kung anong gagawin nila. Di ba? So, kung nag-start pa lang yung salon mo at kakasimula mo pa lang, tapos mabait ka pa, anak ko, talo ka talaga. Kasi, hindi ka marunong mag-utos, mabait ka pa, wala kang mga sistema, anong gagawin nila sa bawat araw, mangyayari niyan, yung mga tauhan mong ginawa mong fixed monthly or ginawa mong minimum wage, nakaupo lang yan dyan. Nakaupo, nag-cellphone, nag-aircon, at ayaw pang putusan. Paano ko nalaman? Siyempre, may grupo tayo ng mga salon owner. At yung mga owner na yan, mga nag-start, reklamo nila yan sa akin. Ang daming mga message sa akin, ang daming chat sa akin, ang daming mga katanungan tungkol sa pag-handle ng staff. Kaya, marami akong alam dyan. At ako naman, meron ng 10 taong karanasan sa mundo ng salon business. At ngayon, meron na akong 6 na branches, no? Pero yung salon talaga, yung company namin ngayon, ay, nag-start noong 2021. Kaya bago pa lang yung salon namin. Pero yung experience namin is matagal na. Madami na kaming karanasan. No? Ang kalaban kasi natin dito sa mga pagpapasahod, kung mali yung ginawa mo, kung mali yung diskarte mo sa pasahod, kasi delikado. Sa usapang pasahod, di ko sana to sasabihin, pero delikado to kasi baka mali yung diskarte mo at ma-complain ka sa DOLE. Napakalalang problema yan. Kung ma-complain ka sa DOLE. Kaya kung wala kang idea, no, kung paano ang tamang proseso niyan, baguhan ka pa, pumunta ka sa DOLE. Mag-seminar ka doon, magtanong ka kung ano yung tama, ano yung karapatan mo bilang owner, no? paano mo sila tanggalin, no? Magtanong ka doon sa DOLE. At kung kaka-start pa lang yung salon mo, tapos natatakot kang magka-problema, ang payo ko dyan is itanong mo rin doon sa DOLE kung ano yung BMBE. Yan ay Barangay Micro Business Entrepreneur yata. Basta gano'n. Di ko na maalala. Magtanong ka doon kung ano yan at anong benepisyo niyan. Kasi, nag-seminar ako yan at isa sa mga natatandaan ko, naalala ko, na pwede kang magpasahod ng below minimum. Basta meron kang BMBE. Di ba? Alam mga bangins, di ba? So, isa sa mga pinaniniwalaan ko din bilang salon owner na responsibilidad mo bilang owner, ikaw may-ari, na mapalaki yung salon business. Hindi lang para sa personal nating motibo o yung mga kagustuhan, kundi doon na rin tayo sa para makapagbigay pa tayo ng maraming trabaho sa madaming mga Pilipinong walang trabaho. Ang dami kang walang trabaho sa Pilipinas. Diba? Kaya, responsibilidad mong mapalaki yan at responsibilidad mo rin yan na maprotektahan. Diba? Kasi, kung lumaki man siya, pero wala kang alam, wala kang idea, ano ang mga tama at mali sa pagpapatakbo niyan, sa pag-handle ng staff, maaari ka rin magka-problema ng malaki-laki. Diba? At kung wala kang time pumunta sa DOLE, wala kang time pag-seminar, alam mo, meron akong ginawang programa dyan, no? Ang programa para sa mga nagsisimulang salon owner o mga gustong mapadami yung branch nila. No? Meron akong ginawang programa ngayon. Una, 3 yung programa na gagawin ko. Una,
gagawin ko yung sa system, no? Yung sa mga daily sales, paano natin malalaman yung benta natin kahit wala tayo sa loob ng salon. Ako, may technique ako dyan. No? At, syempre, kung paano mag-handle ng staff na hindi tayo madodole. Mayroon akong diskarte dyan. At sa ngayon kasi, nakakorporasyon na kami. Hindi ko pa nga ito binablog, pero korporasyon na kami, may accountant kami, at may HR kami na malupit, na mabangis, na HR na naninigurado na hindi sasakit ang ulo mo sa mga tauhan mo. Dahil, yun nga, ang HR ko, ito yung trabaho niya. Hindi siya nagtatrabaho sa opisina. Siya ay nagpupunta sa dole, lumalaban, nakikipagdigmaan para sa negosyo. Kung gusto mong matuto ng aking sistema sa aking JC Salon Business Solution. Kung gusto niyan, message mo ako, PM mo ako at sabihin mo, pasend naman ng proposal, sir. Send ka ng email. Tapos, isisend namin sa inyo yung aming proposal. At tatlo yung gagawin kong programa. Yung una is paano mag-handle ng staff na hindi na maiwasan madole. Pangalawa, paano makikita yung mga daily sales natin sa araw-araw. No, ito ay apps naman to, so dine-develop pa. Yung pangatlo is paano gumawa ng sistema sa salon. I-share ko sa inyo, ituturo ko sa inyo yung aking pinaka-technique, pinaka-sikreto sa pagpapalaki ng aming salon business. Kaya, kung interesado ka, message mo ako. Siyempre, eto kasi, gagawin ko to dahil, alam nyo, maraming problema sa salon business talaga. No? At bad trip ako dyan sa mga nakawaan, sa mga problema sa mga mangungutang, tapos lalayas, magka-cash advance. So, gagawin ko tong programa na to para matulungan din yung mga gustong maproteksyonan o gustong mapalaki ang kanilang salon business. At syempre, huwag mo sabihin na free to. Hindi to free dahil ito ay experience ko sa loob ng 10 years. Paano ko napadami yung branch ko? Paano ako nag-negosyo? Ano mamasyal? O ganyan ba ikabangis, di ba? May sistema dyan, may technique dyan. Kaya message ka. At hindi to madamihan, no? Ang first namin tuturuan is 3 or 5 lang yata, no? Dyan sa aming HR. Message ka sa akin kasi limited lang yung slots na gagawin muna namin. Bye-bye. Trabaho pa tayo. At dito na pala ako sa bahay, guys. Okay, galingan pa natin. Trabaho! Let's go!